Ano nga ba ang istorya ng siopaw? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang siopaw. Isa ito sa mga pinakasikat na merienda sa Pilipinas. Pero alam ba ninyo na may mahaba itong kasaysayan bago napunta sa ating mga bakery at karinderya? At oo, minsan din itong nasangkot sa isang kontrobersyang pinag-usapan ng marami. Kaya halina't tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Happy Chinoy. Salamat sa suggestion mo and shout out sa mga Filipino-Chinese sa Binondo. Let's start sa pinaka-importanting tanong. Ano nga ba ang siopaw? Ang salitang siopaw ay mula sa Hokkien Chinese na siopaw na ang ibig sabihin ay mainit na ban. At tama nga naman dahil kadalasan itong kinakain habang mainit-init pa at may usok pang lumalabas kapag binuksan. Sa unang tingin, mukha lang itong simpleng tinapay na may palaman. Pero sa totoo lang, isa itong pagkain na may daan-daang taong kasaysayan. Ang ninuno ng siopaw ay isang Chinese steamed bun na kilala bilang baozi. Matagal na itong kinakain sa China at bahagi na ng kanilang tradisyonal na pagkain. Ayon sa isang sikat na kwento sa China, may kaugnayan ng pag-usbong ng steam buns kay Zhu Guiliang, isang kilalang strategist noong sinaunang panahon. Habang may mga bahagi ng alamat na hindi lubusang napapatunayan ng mga historiador, malinaw na matagal ng bahagi ng kulturang Tsino ang paggawa ng steamed buns. Ang kakaiba sa siopaw ay hindi ito iniihaw at hindi rin piniprito. Niluluto ito sa pamamagitan ng steaming. Dahil dito, malambot ang tinapay at nananatiling moist ang palaman sa loob. Kaya kapag may nagsabing tinapay lang naman yan, abaklas, huwag nating maliitin. May mga pagkain na tahimik lang sa mesa pero may kasaysayang mas mahaba pa kaysa pila sa buffet kapag libre ang dessert. Ngayong alam na natin kung saan nagsimula ang konsepto ng siopaw, alamin naman natin kung paano ito nakarating sa ating mga lamesa dito sa Pilipinas. Hindi lumipad ang siopaw papuntang Pilipinas tulad ng team ni Jessica So. Dumating ito kasama ng mga Chinese immigrant at mga ngalakal na matagal nang nakikipagkalakalan sa ating kapuluan. Bago pa dumating ang mga Kastila, may ugnayan na ang Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan. Maraming produktong Tsino ang pumapasok sa bansa at kasama rito ang iba't ibang tradisyon sa pagkain. Habang lumilipas ang panahon, may mga Chinese community na namalagi sa Pilipinas. Nagbukas sila ng mga negosyo, kainan at bakery. Kasabay nito ay unti-unting nakilala ng mga Pilipino ang mga pagkaing dala nila, kabilang ang siopaw. Pero alam nyo ba, may isang mahalagang bagay na nangyari. Hindi basta kinopya ng mga Pilipino ang orihinal na bersyon. Inangkop natin ito sa ating panlasa. Mahilig tayo sa mas malinamnam na timpla. Gusto natin ng mas masarap na sarsa. At syempre, gusto natin ng pagkain na pwedeng kainin habang naglalakad, naghihintay ng jeep. O nagkukunwaring nagre-review pero ang totoo ay nag-iisip na ng susunod na kakainin. Dahil dito, nagkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang Filipino siopaw. Unti-unti itong naging bahagi ng ating food culture hanggang sa umabot sa puntong mahirap nang isipin ng mga bakery at food stall nang wala ito. Ngunit sa kabila ng pagiging paboritong merienda ng marami, dumating ang panahon na nasangkot ang siopaw sa isang kontrobersyang
hindi basta-basta nakalimutan ng publiko. Noong dekada 80 at 90, kumalat ang isang tsismis na may ilang siopaw raw na gawa sa karne ng pusa. Mabilis itong lumaganap sa iba't ibang lugar at naging bahagi ng popular na urban legend sa Pilipinas. Maraming kwento ang lumabas. May mga nagsasabing may nawawalang pusa sa komunidad. May iba namang nagkukwento ng mga misteryosong kusina at lihim na operasyon. Habang ipinapasa ang kwento mula sa isang tao patungo sa isa pa, lalo itong lumalaki. Pero class, mahalagang tandaan ito. Walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na karaniwang ginagamit ang karne ng pusa bilang palaman ng siopaw sa mga lehitimong negosyo. Ang karamihan sa mga kwento ay nanatiling urban legends at hindi napatunayang totoo dahil sa pagkalat ng mga tsismis. Naapektuhan noon ang reputasyon ng ilang tindahan. Maraming negosyo ang napilitang magpaliwanag at tiyakin sa publiko na ligtas at lehitimo ang kanilang mga produkto. Ito ang magandang paalala na hindi lahat ng naririnig natin ay dapat agad paniwalaan. Minsan, mas mabilis pa kumalat ang tsismis kaysa amoy ng bagong lutong siopaw. At sa paglipas ng panahon, humupa rin ang kontrobersya. Nanatili ang siopaw bilang isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino. Bago tayo matapos, trivia muna. Bagamat tradisyonal na steamed ang siopaw, mayroon na rin ngayong fried siopaw na may crispy at golden brown na ilalim habang nananatiling malambot ang tinapay sa ibabaw. Sumikat ito sa iba't ibang bahagi ng Asya at naging paborito ng mga mahilig sa kombinasyon ng malutong at malambot sa isang kagat. Kayo class, team steamed o team fried? Sa pagtatapos ng ating episode, ang siopaw ay hindi lang basta merienda, kundi isang pagkaing may mahabang kasaysayan na naglakbay mula China hanggang Pilipinas at naging bahagi na rin ng ating kultura. Sa kabila ng mga urban legend at kontrobersyang minsang bumalot dito, nanatili itong paborito ng maraming Pilipino dahil sa sarap at tradisyong dala nito. Kaya sa bawat kagat ng siopaw, hindi lang palaman ang natitikman natin, kundi isang kwento ng kultura at kasaysayan.